Layas! Ganyan ka, bara-bara ka magsalita. Okay. Magandang araw po sa inyo lahat, sa ating mga subscriber po na bagong pasok, sa mga bagong nakapanood sa ating mga vlog na kailan lang kayo napanood dito. So maraming salamat sa inyo, sa inyong suporta, sa inyong pagtiwala, sa mga datihan ko po mga subscriber na nandyan po lagi. Na lagi sumusuporta, utang na loob ko po yan ha. So totoo lang ha, hindi ako nagdadrama. Utang na loob ko talaga to sa inyo na pinapanood niyo ang aking mga video, ang aking mga upload dito, mga reaction ba. Na hindi ko naman akalain na suportahan niyo ako dito. So marami pong salamat sa inyong suporta. Labi na sa mga diha sa probinsya sa Bohol ha. Mga kaparintihan diha, mga igsuunan diha sa Bohol. Amping intawon mo diha kay lisod na kadyo panahon karon di ba? Labi na jud diha ninyo sa Pilipinas. Sa Pilipinas ngayon, grabe na ang pag-i-impeach ng presidente. Ayun na nga, binasura na. Ano lang natin to dito, isingit lang natin na binasura na kasi nga hindi daw yun matibay na ebidensya yung pinapakita doon sa impeachment. Alam naman natin kasi yun. Paano uusad yun? Ano lang yun eh. Di ba nasabi ko lang yun, impeachment. Hindi yun impeachment. So, ayun. Wala na. Mayroon pa naman silang pagdidibatihan pa daw ulit yun. Pagbubutuhan. So, sa bagay ako sa totoo lang, hindi ako interesado doon manood sa impeachment ni Bongbong Marcos. Kasi sabi ko, wala namang kalatoy-latoy yan. Kasi hindi naman talaga yun uusad. So sa ating mga supporter ha, maraming salamat sa inyo. God bless po sa ating lahat. Ito na yung bigyan natin reaction itong si Erwin Tulfo, kung kamakailan lang ay grabe dito, di ba ya? Layas. Pinapalayas niya ang mga Chinese sa Pilipinas kasi ang kanilang away-away ba dito sa karagatan ng Pilipinas at saka China na yan to yung nag-uugat doon sa sa bagay ngayon, hanggang ngayon hindi pa rin yan magandang hindi pa rin maganda ho yung nangyayari ngayon sa China at saka sa Pilipinas kasi nga gawa nga nitong pag-aagawan sa teritoryo, kaya na umabot na naman sa ganun. So ito yung balita ngayon na tiklop din pala tong si lumambot bigla itong si Erwin Tulfo dito sa China. Limbarok ka. Pastilan Ginoo ko makasenador tagway mga utok wala mga kulang sa knowledge ba. Naku po Ginoo ko in town. Oy 2028 magbago tayo ng ibubuto natin ha. Please lang iboto natin yung hindi kagaya nito ni Tulfo. Yung dalawang Tulfo wala yan ha. O ito yung gawin natin ng reaction na siya mismo dito tumiklop sa China. Ceasefire sa kanilang tila world war ng Chinese Embassy ang panawagan ngayon ni Senador Erwin Tulfo. Sinabi niya yan ngayong siya na ang bagong chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Nakatutok si JP Soriano. Sa kasagsagan ng sagutan ng mga opisyal ng Pilipinas at mga taga-Chinese Embassy, ito ang sinabi ni Senador Erwin Tulfo. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas! Ngayong nakaupo na siya bilang bagong chairman ng Committee on Foreign Affairs ng Senado, paghihinay-hinay sa pagsasalita na ang panawagan ni Tulfo. We can just ceasefire muna, di ba? While ongoing negotiations, dialogue dyan po sa kwan. Lalo na po tinatapos yung Code of Conduct. Ang Code of Conduct sa South China Sea ang matagal nang isinusulong ng Pilipinas para magkaroon ng panuntunan kung paano resolbahin ang mga maritime disputes, paano maiiwasan ang di pagkakaunawaan, at ano ang dapat ikilos ng bawat bansa sa pinag-aagawang teritoryo. Nakapanayam ng media si Tulfo matapos niyang makipagpulong kanina kay Department of Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro. To my understanding, base sa explanation ni Secretary ng DFA na dahil doon sa rhetoric ng parehong grupo, kabilang grupo, yung banatan, baka natigil, natenga yung pag-aayos ng Code of Conduct. Ang target natin
Hopefully in 10 months matatapos yan. Sabi ni Tulfo, bukas sila sa pakikipagdialogo sa Chinese Embassy at sinabi naman daw ni Secretary Lazaro na payag din si Chinese Ambassador Qin Quan na makipag-usap. Schedule pa po ng kuan. And sabi ko naman, open naman ako. The secretary said, "Are you open?" I said, "I'm open." Hinihinga namin ng pahayag si Lazaro. Kamakailan lang isinulong sa Senado ang isang resolusyon na kumukondena sa Chinese Embassy dahil sa lantaran nitong pahayag sa gobyerno ng Pilipinas. Sabi ni Tulfo, hindi na raw pwedeng bawiin ang resolusyong ito at karapatan daw ng Senado ang pagsulong ng mga ganitong resolusyon. Ano yon? Inantay lang pala niya na siya ang magiging chairman ng foreign relation para maintindihan niya kung ano ba ang magiging kapalaran ng Pilipinas kapag ituloy-tuloy nila ang walang kwentang pagsasabi doon sa session. Doon sa session nila 'yung nangyari eh. Ang hirap lang kasi sa inyo, hindi kayo nag-isip din sa inyo sasabihin, Tulfo. Nakita ko tong video niya dati dito na pinatulan ho to sa mga residents diyan sa may mga homeowners. Yung sa may Mandaluyong, sa may hindi ko sigurado kung anong part ng Green Hills yun na pinatulan siya doon sa mga senior citizen na siguro sa next na hanapin ko muna yun. Basta kaya nga nagsalita kasi siya doon na hindi niya alam ang pinagsasabi niya. So ito nangyari na naman ngayon na sinabihan niya yung palayasin niya yung China at umabot pa yun sa ang China na willing naman daw silang aalis sa Pilipinas. Di bit-bitin nila yung mga kanilang ang kanilang opisina na sa Pilipinas. Hindi na sila mag-oopisina sa Pilipinas, pero hindi pa naman umabot sa ganun. So ngayon, na ikaw nang nilagay ngayon sa foreign relation diyan sa ito yung hawak dati ni Amy Marcos. At ito na nga ngayon, napunta kay Erwin Tulfo. Ewan ko ba bakit napunta to dito sa mga ganitong mga klaseng tao rin na sobrang balimbing ito. Nakita naman natin noong panahon ni Pangulong Duterte, grabe ito makapagpuri sa kay Pangulong Duterte. At ito na naman ngayon, bumalimbing na naman ang kanyang utak nito. Akala siguro ni Erwin Tulfo, naglaro-laro lang sila dyan sa Senate. Di mo ba alam na controversial ka nga mayroon kang hawak na US passport, di ba? Ikaw yung si Silvestre ba yun? Basta hanggang ngayon, di ba? Kaya nga di iyan natanggap din pagiging DSWD secretary gawa noon. Kaya binasura ho ang kanyang appointment doon sa Senado noon. Kaya ngayon hindi pa niya intindihan kung ano ba talaga. Nag-apply ka ng nakakuha ka ng di ba? Ng US citizen. Ba't di mo na intindihan ang mga foreign policy? Ano bang pakaintindi mo? Kung nandyan na ho kayo, galing ka sa ang haba-haba ng ginugugol mo sa sa media, ang tagal mo nagiging reporter. Dati kang reporter ng ABS-CBN Tapos napunta ka sa sa radio, napunta pa to sa sa TV5. Nag-away sila ni nito Nagkasagutan, hindi sila nagkaintindihan nito ni Idlinggaw. Kaya to siya nag-resign sa TV5. Kaya to siya, kung sa akin lang naman to, sabi ko, mayroon to siyang ugaling hindi maganda. Kasi nga doon, bakit si Idlinggaw ngayon nandiyan sa TV5 pa din? May programa siya doon. At ito siya ay nag-resign. Nagalit to sa ABS-CBN, nag-resign dito doon. Hindi ko alam, hindi ko sure kung anong pagkawala nyo doon sa ABS-CBN. Tapos napunta rin to sa government owned na TV network, itong TV4. PTV4. Sorry. So nandoon to. So nasa radio din to siya sa gobyerno na pag-aari. Nawala din. So kinuha siya ng inappoint siya ng DSWD secretary at nandoon siya tinanggal din. Nanalo ng congressman kasi parang reserba lang yata to siya, ilang nominee siya, napasok siya din sa pagka-congressman. Di ba to siya, controversial to siya Meron to siyang hawak nga na na US passport to siya. So tapos ngayon, inaaway niya ang China. Tiklop din pala siya. Kaya siguro tumiklop to siya kasi nakausap siguro to sa
dito sa isang, yung babae na yon, yung sino ba yon? Ayun, nakalimutan ko. Basta yung naano sa balita. Tapos ngayon, himas pa siya, ceasefire daw muna. Hindi nyo, alam mo naman pala na mayroon nang isinusulong yung Pilipinas sa matagal ng panahon. Sinabi matagal ng panahon, di ba? Kung kanino pang presidente yun? Siguro, bago pa yun kay Pangulong Duterte, mayroon na yung mga ganyan na sinusulong. Tapos hanggang ngayon, ang hirap kasi sa inyo, gusto nyo kasi, para kayong ano ba, yung aso ba na tinawag dito sa Spain, may mga aso dito, mga maliliit. May example ko lang to kasi ang liit ng Pilipinas i-compare dito sa China. Ang aso, mga maliliit dito, pag makakita ng malalaking aso, yun pa yung matatapang. Akala mo kung pagpatulan naman pala, wala ring binatbat. Paano kung patulan tayo sa China, be? Kaya ba tayo saluin ng Amerika na yun, ang pinag-ngalandakan ni Bongbong Marcos? Kaya tayong saluin ng Amerika? Huwag kayong dito sa mga Amerikano, kasi mga Amerikano, ginagamit lang ho tayo niyan, mga traidor din ho yan, mga Amerikano. Tapos, huwag kayong dito sa China. Kung ano to ngayon, kung talagang sobra ng panghaharas sa China, bakit tahimik ang presidente? Dapat trabaho niya yan na makipag-meeting, makipag-meeting dito sa presidente ng China, ito si Xi Jinping. Para naman, ano ba talaga si Jinping, ano ba talagang gawin namin, anong gagawin natin sa West Philippine Sea na yan, yung tinatawag namin West Philippine Sea, o sa inyo naman, South China Sea. Ano ba talaga gagawin namin dyan para magkasundo tayo? Ganun dapat siguro, no? Kaya lang, sa ngayon hindi nila magawa-gawa. Hindi, wala mangyayari sa inyo yung pag-away ninyo ang China. Sabi nyo, binubuli itong Pilipinas, pati yung Commodore dyan, yung malaking... Hindi ko lang sabihin, baka sabihin nyo, baka pagsabi to ng akala mo kagapong tao, yung sa Coast, Philippine Coast Guard ba yun? Yung basta alam nyo na yan kung sino binabanggit ko, di ko lang banggitin yung ang pangalan niya. Yung lagi yung spokesperson nila yan dyan. Alam ko pangalan niya na ha. JT na lang itawag ko dyan sa kanya. Kasi nagsimula yung pangalan sa letter J, tapos yung apelyido niya nagsimula sa letter T. Clue lang yan, pero alam nyo na. Hinaharas daw ang Pilipinas kaya galit na galit itong tao rin to. Di ba nagkasagutan sila ni Senador Marcoleta? Kasi itong Pilipinas naman kasi sa liit ating bansa, yung sabi ko nga, para tayong aso, di tawag din sobrang liit, yun pa tayong matapang. Kapag patulan ay bulagta. Marami ko nakikita dito yan yung mga maliit na aso. Kasi ako mismo, may dati akong maliit na aso. Kapag nakakita ng malaking aso, akala mo kung sinong lalaban to. Pag patulan na, iiyak. Yun ang nangyari sa Pilipinas ngayon, pag-usapan. Mayroon tayong mga code of conduct ang tinatawag nila, di ba? Ginagamit ba rin natin yan, ang code of conduct? Hindi. Palagay ko hindi. Kasi ito si Bongbong Marcos, hindi naman to salita tungkol ito sa China. Pinabayaan lang itong mga senador na to, pinabayaan niya itong sa Department of Foreign Affairs. Pinabayaan na. Dapat kasi siya ang manguna dyan bago itong sa likuran niya. Ako presidente dito. Ako ang pupunta dito sa China to. Kausapin ko to si Xi Jinping na to. Yung ambasador nila, kausapin ninyo. Wala. May boss din yan yung ambasador nila. Nagre-report din yan. So ang ibig sabihin yan, direct na tayo doon sa kanilang pinaka-boss. Yun ang pinakamaganda. Hindi naman ito nangyari dati sa Pangulong Duterte, yung ganitong binubumba ng halos linggo-linggo. Binubuli tayo ng halos linggo-linggo kasi nga tayo sobrang kulit. Alam ba natin talaga kung anong code of conduct natin dyan? Tapos itong iba makapagsalita. Pro-China ako. Hindi naman ako magsabi na pro-China. Kaya lang sa panahon ngayon, kahit kayo pumunta sa ibang bansa, pumunta kayo sa ibang bansa, dito lang sa Spain. Alam mo ang mga tao dito, saan sila pumupunta pag nabili ng mga mumurahing mga paninda? Tindahan ng Chinese. Kasi ang mga tindahan ng Chinese dito sa Spain, kahit sa kasulok-sulukan, kabundukan na ng lugar, mayroong tindahan ng mga Chinese. Kaya itong Chinese, huwag nating maliitin kasi halos na itong buong mundo, pasasakupin nila to. Sa totoo lang. Dito sa ibang bansa Dito sa Spain lang ang mga restaurant, mga tindahan, sila lang yung nag-open ng linggo.
Sabado at Linggo hanggang gabi yan sila nag-o-open. Sa mga tindahan dito, hindi sila nag-o-open ng Linggo. Sarado totally ang mga tindahan dito. Pero mga Chinese, so hindi ganun ang ipinapakita ng mga Espanyol dito sa mga Chino. Hindi kaya sa Pilipinas na tayo rin isa sa nambubuli sa China. Kaya ito si Erwin Tulfo, tiklop din dito sa bansang China. Hindi naman natin kaya yan eh. Hindi natin kaya. Hindi natin kaya dito sa kanilang otak at hindi natin kaya ang kanilang mga abilidad. Kaya ba natin yan kung magkipagbakbakan ang Pilipinas sa China? Nako, pulbos tayo dyan. Takot nga Amerika dyan. Takot nga ang Russia dyan. Sa kanila eh. Tapos tayo, para na lang tayong dyan na. Para tayong langgam lang dyan. Isang tiris lang tayo dyan. Wala na. Tunaw tayo. Bakit yung Amerika dyan? At saka itong Russia, purma ba ng purma sa China? Hindi. Palaban ho yan si Xi Jinping. Kapag yan ang gumalaw, ay di, pulbos tayo lahat. So, Erwin Tulfo, hinay-hinay ka lang din ha. Kasi, hindi lahat na salita mo, ay yung tapang mo ay hindi lahat nagagamit mo sa ganyan. Hindi ka na broadcaster hoy dong. Ay palabi og patakag istorya na kaya hindi ka na broadcaster. Sayang lang binoto ka sa mga tao tapos ganyan ka, bara-bara ka magsalita. Ngayon, naintindihan siguro niya kung ano ang trabaho ng mga foreign relation. Kasi nandyan siya ng committee niyan, di naintindihan niya, ay mali pala yun. Di, mismo ikaw, napahiya ka sa sarili mo. Di ba? Tapos sabihin nyo sa amon nyo, yung presidente nyo dyan na walang winta talaga. Sabihin nyo, kausapin mo tong China. Kausapin natin ang China. Kung ano ba talaga ang gusto natin dito. Kung katahimikan, o ano ba talaga. Kasi kung idaan sa gulo, wala tayong mangyayari sa atin. Tulfo, isip-isip pag may time ha. Kasi hindi ka broadcaster. Ha? Huwag mo sabihin na yung mga Tulfo kayo, sabihin na lang na sa TV lang kayo, sa camera lang kayo matapang. Pero kapag sa likod ng camera, wala naman kayo binatbat. Pinatulan ka nga dyan sa wakwak nga eh. Ay, aswangin ka nga, Tulfo.